tingnan nyo sa mga susunod. Okay? Nitong conversation. Especially fight against the rebel. So si Mocha daw ay nagtutulong sa gobyerno 2 hours later. para, di ba, labanan yung mga rebelde. Kumusta na ngayon? Di ba? Ipinagtanggol nyo pa si Tambaluslos na ano daw, Gusto mong malaman? O, tanong mo sa AFP kung ano ginawa ni Mocha. Go. Sige. Sige. Eto na lang. Para lang sa kaalaman nitong bobon to. Sa tingin mo, kabilang ang nagpunta doon sa Bilibid para interview si Palparan? Ano, nagpresenta kami? Hoy! Gusto namin ma-interview si Palparan. Ganon? Rewind nyo yung time. I-rewind nyo yung time kung kailan namin na-interview si Palparan. Sige. Hindi yan. Lumapit kami doon. Gusto namin po ma-interview si Palparan, ha? Kaya tingin mo, walang inuto sa amin? planted daw yung pagtusok kay Tambaluslos. Di ba si Tambaluslos camping ngayon dun sa Makabayan Block? Kumusta naman yung pinaglaban nyo? Okay? Pinaglaban nyo ba si Badoy at saka si Ka Eric? Si Ka Eric, oo. Si Badoy, hindi. Bakit? Pinaglaban namin si Ka Eric. Ako naniniwala ko kay Ka Eric. Si Badoy, hindi. Sorry. Nakailang fake news yun eh. Sa akin, ha? Hindi, sabihin sa nakita ko. Yung kay Pacquiao. Oh. Anong gagawin natin? Hindi mo rin alam, di ba? Nung gustong patanggal si Mocha sa PCO, kung sinong pasimuno doon. Wala ka kasing alam talaga eh. Di ba? Si Ka Eric, wala akong problema. Go. Si Menay, pinagtatanggol ko. Ba't not Badoy? Ba't ka nagpapapumilit sa akin? Kilala ko yung si Badoy. Kita ko, itong si Banat Bay ay galit na galit kay Badoy. Bakit? Totoo naman. Anong gusto mong gawin ko? Right? Nasense nyo mga kaloys? Hindi ibig Kasi nga po, hindi mo alam, nung panahon na gustong tanggalin si Mocha sa PCO, isa ho yan si Badoy. Marami kang hindi alam na ginawa ni Badoy sa PCOO. Hindi mo alam yon. Kasi nga ho, tatanga-tanga ho kayo eh. Di ba? Gusto mo pa ng info? Wag na kasi baka mamaya sabihin naman ni Badoy. Tapos na yun eh. Naalala nyo yung kwento ko sa mga nandito ng matagal. Nung panahon na si Mocha ay nagre-report directly kay Pangulong Duterte, may isang USEC na nagsabing, hindi pwede, kailangan sa ilalim ko si Mocha. Tuloy. sabihin na DDS ka, okay? Ay totoo ka na. Mayroong nagpapanggap na DDS. So mula noong 2015, nagpapanggap kami? Ikaw nga yung bagong salta dito. Okay? Even sa mga Marcos Leyes, may nagpapanggap. May nagbubudol din talaga. Diba? Manaalala nyo si Francis Leo Marcos na Sabi dito ni Guardian, resibo na ba yan? Oo, yan ang resibo niya. Sabi ko nga, ang resibo niya na para bayaran daw kami, ayaan. Anak ng wedding na resibo yan. Wala namang kwenta yan sa resibo. Hindi na, tungkol ho yan doon sa show na pinagpipilitan noon. palabas na pala. Diba? So, dito mga kaloys, sabi ni Banat Bay, nababasa niyo mga kaloys, we are interested as we also need rest. But the new development now with NPA is really... Ang tagal. Sorry, forward ko na. Ang bagal eh. Sobrang... tagilid na sila sa akin. Right? Dati, sinasabi nila si Marlica, si Marlica, ano yan, bayad ng mga Marcos. Ngayon, nung tinalikuran ni Marlica ang si BBM, masasabi ba nilang bayad si Marlica? Hindi. Kahit kailan hindi ko sinabing bayad si Marlica. Saan mo nakuha yun? Invento talaga tumaman to. Saan mo nakuha? Saan kaya niya nakuha yun? No? Wala ko sinasabing bayad si Marlica. Diba? Yun ang pagkakaibahan natin. Kaya bilang political bloggers. Para ba sa bayan o para sa bulsa nyo? Pero this, alas, would say something about you, Byron, and your group. Byron? Maawa kayo sa mga OFWs. Okay, next slide. Okay? So ito, hindi to pinakita ni Maharlika. Ni-reserve niya to. Pero, syempre, di ba? It's time. Okay? Kasi nga, binubuljak na nila si Maharlika na bitter daw. Okay. Hindi ko binubuljak si Maharlika na bitter. Ano to pinagsasabi mo? So ito.
Itong blue mga kaloys, yan yung taga-Canada. Ito si Byron, okay, yung ibang kulay. So sabi dito ng taga-Canada, okay, kung gusto nyong interview ni Maharlika, kung ayaw nyo maniwala, taga-Canada po, siya nagbigay kay Maharlika ng screenshots. Okay, kung gaano kabastos itong si Byron. Sabi dito, any update? So nagtatanong yung taga-Canada, kasi nga time is precious mga kaloys. Dito sa Canada, maintindihan yung mga taga rito. Okay? Sabi ni Byron, if I can produce the money for the ticket of Mocha Girls, will you take care of the accommodation and visa? Imagine mga kaloys ang purpose ng mga Filipinos dito is to support Mocha. Hindi man naman mamumulot dito ng pera ang mga OFW, pero gustong gatasan ito. Gustong isama ni Byron ang Mocha Girls at mag-show sila na papakumita. See? Nakita nyo? See? Diba? Kumpara talaga sila sa mga OFWs o mga DDS na sumusuport. Kasi nga po, hindi po kumpleto yung kwento nyo dyan. Putol-putol yan. Ang hirap sa inyo, putol-putol po yan. At sinasabi nila dyan, magkaroon na ng show, kinikwento nila, gusto nila na rin magkaroon ng show. Putol-putol po yan. Ngayon, sasabihin mo sa akin, ako lang ang nagpipilit. Ang hinak ng wewe. Ay, nako, okay. So, anong point mo? Ako nagpipilit na gusto ko ang Mocha Girls. Kay Duterte. Tapos sabihin nila without pay. Tapos ngayon, gagatasan yung mga OFWs. Pipigain mo sila. Diba? Na kailangan talaga kasama ang Mocha Girls. See, nakita niyo yung purpose nila. Bakit sila pumasok sa pagiging political vlogger? From sex vlogger to political vlogger. Right? From bugaw to political vlogger. Diba? Nakita niyo ngayon ang objective nila. So sabi naman dito, ang taga-Canada, I have to consult with Toronto and Vancouver first. Imagine, binastos nila ang mga DDS vlogger. Ito ba? Dito pa lang, kitang-kita mo na eh. Hindi niya na-delete to. Dito siya nagkamali. I have to consult first Vancouver and Toronto. So, ibig mo bang sabihin, pupunta si Mocha doon, magtutour siya sa Canada, nang siya lang? Isipin nyo tour ang ginagawa nito. O anong tawag nyo sa tour? Pambihira, oo. Magtutour sila, si Mocha lang, para i-promote lang daw. So, inimbitahan para si Mocha lang para mag-promote, mag-tour, at may boto ho ba makukuha ng madami ho sa Canada? Alam mo ba, ito common sense. Common sense lang common sense. Alam nyo ba kung ilan lang ang OFW votes total? In total. Last election, 1 million, I think. Kung kulang-kulang I'm not particular kung ilan. Pero 1 million. It won't win anyone. Alam nyo ho ba yun? Tapos gusto mo, magtutur si Mocha sa buong Canada na una-una, karamihan naman po dyan ay hindi naman nabotante. Okay, marami po dyan ako nakatira. So anong punto ko dito? Hindi ko sinasabing wala silang kwenta. Hindi ho yun baka na naman gagamitin mo ito. Ang ibig lang sabihin yan, it is not for the candidacy of Mocha per se. Ang pinag-uusapan dyan, show talaga ng Mocha. Pinalulusot mo lang na kunwari si Mocha lang ang ipopromote, pinilit ko ang Mocha Girls. Huwag kayong tanga. Sige, eto, kayo na lang nakikinig at nanonood nitong chap-chap na message na nilabas nila. Okay? Isipin nyo na mabuti to. Meron ho bang kandidatong pumunta ng Canada at nangampanya? Gusto ko. Posible pa Hong Kong or Middle East. Canada, pupunta para mangampanya, ang layo-layo. Dito pa lang, booking na ho ito si, nahalatang chinap-chap tong hindi inilabas lahat. Talagang mga DDS, hindi mga DDS vlogger, DDS supporter, binastos nila. Marami po dito sa Canada ang mga DDS supporter. Okay? Or mga DDS taga-suporta ni dating Pangulong Digong. Pero anong ginawa nila? Di ba? Gusto nila ng show. Anong gagawin natin? So,
Tuloy. Imagine na ililibre na sila ng pamasahe at accommodation at food. Ganun ang mga OFWs, mga Filipinos abroad. Kung alam nila, ikaw ay para sa bayan. Okay? Dapat tandaan nyo yan. Willing gumastos ang mga OFWs para ibangon lang ang bayan. Mag-a-agree sila sa akin dyan. Copy, I'll talk to the team. So, another delay. Right? Siguro ako maiinis talaga ako dito. Kahit sino mga Canadian dito or mga American, maiinis talaga. Time is precious po. Okay? Tapos, sabi dito ng taga-Canada, Toronto is finalizing theirs this weekend. Kasi mga kaloys, yun yung time, usually weekend lang talaga yung time ng mga Pinoy na makapaghinga. Kasi nga, yung iba, doble-doble trabaho. Diba? So, kung mag-set ka ng date, dapat panindigan mo yun. Hindi yung pwedeng i-postpone mo, diba? Or i-delay mo. Maintindihan talaga yan. Diba? Na mga... Sabi pa dito, as I've told you in our previous conversations, Vancouver's side has paid a down payment to the venue for the January 26. So, nag-down payment. Siyempre, kung ika-cancel yun, wala na, forfeited na. Next, Kampanya, may down payment yung venue. Okay. Ganon kadami ang DDS sa Canada. Kailangan ng isang malaking venue na magda-down payment. So, mga kampanya, usually pinupuntahan-puntahan lang yan sa, di ba, alam nyo naman, sa Hong Kong, saan pupunta dyan, o sa Middle East, saan pupunta. Hindi ho naman kailangan magrenta ng isang malaking venue. Tama, mali. Common sense. Kung meron siya. Pero, syempre, bakit kailangan mag-down ng venue? Pupuntahan mo, ganun ba kadami ang kakampanyahan doon sa lugar na yon para kumuha ng isang malaking venue? Na pwede naman puntahan na lang ng personal na hindi kailangan ng malaking venue. Pwede nga over dinner lang. Bakit ganun? May venue. Kung may utak ka, hindi ka maniniwala dito sa bagong lipunan na ito. Bakit may venue? Kasi may show. Kawawang bata to. Aral ka muna, Brad. Tibo. Okay. Ito mga kaloys, yung taga-Canada nagsabi na, Hi Byron, after talking to Toronto and looking at the logistics and cost of having the Mocha Girls in the tour, hindi talaga kakayanin. Airfare alone is almost 29,000 Canadian dollars. Okay? Ganun, 'di ba? Kung yung Mocha Girls kasama. Right? In-invite lang 3, gustong isama yung para gatasan pa ang mga Filipinos. Yun ang niya. Ang term niya, gatasan. Okay? Okay. So, excluding taxes pa yun. Sabi pa dito, hindi pa kasama yung visa application fees, accommodations, and venue cost. Imagine pupunta na lang sila dito. Right? So, utang na loob pa pala namin pumunta dyan para mag-show. Utang na loob pa namin? Grabe. Utang na loob pa pala namin ang mag-show kami dyan. Anak ng wete. Hindi nyo naman sinabi. Sana sinabi nyo na lang. Tapos ganun pa sila ka-VIP. Diba? So we are looking at roughly 60,000 Canadian dollars. I-times mo yan ng 40 mga kaloys. Ganun ang gagastusin. Diba? Ganun ang ambag-ambagan ng mga Filipinos for Mocha. Right? Akala ko ba yung... Dito mo, mali-mali na yung sinasabi mo. Akala ko ba yung 40,000 US dollars na yan? Para yan na dahil kamo ipinilit ko ang Mocha Girls. Bakit ngayon for Mocha na lang? Ano nangyari? Napalitan na? Ganun kabilis? Pambihira, oo. Hindi, alam mo, sa totoo lang, kaya minsan, etong mga... actually, yung kausap ko rin dyan, may sintu-sintu din yan. Bakit? Ay, sino ba namang gagong nagbalabas ng private, hindi pa kumpleto ng private message? Tingnan nyo kung may nasa tamang utak yan, naglabas siya, porket alam niya hindi siya madidemanda, pero kung nandito sa Pilipinas, yari yan. Naglabas ng hindi pa kumpleto. O, di ba? Ganyan talaga eh. Sabi ni AAA, dancer din ba yan si Banat?
ano po siya, manager po ng Mocha Girls. Okay, kaya nga nung, iba si Mocha talaga yung sikat bilang Duterte supporters, tapos biglang nag-take over si Banat Bay. Akala nga natin na hack yung ano niya, ng page niya kasi nga si Mocha ang in-expect ng mga followers, biglang sumulpot itong si Hindi po ako biglang sumulpot. Ako ay created mo Uson Vlog para sa kaalaman mo. Huwag kang bobo. Ilang beses ko na sinabi yan. Banat Bay. Diba? Parang, uy, nahack ata tong page ni Mocha. Diba? Sabi ni Thinking po kay manager, basta bugaw, bayaran. So, sabi ni Free Thinker, ibig sabihin na ba na legit si na Rendon? Well, tingnan mo yung post ni Rendon. He's becoming a political blogger. Pero sabi ni Banat Bay, walang karapatan si Rendon kasi entertainment siya. Eh bakit si Mocha nagsimula naman bilang entertainment, di ba? Sa sex nga lang na side. Okay? So, dito May init ang puwet nito sa mga babae, no? Bore na ako, sorry. Hindi ko na alam kung anong essence nung... totoo lang, di ba? Ang topic niya, bayaran kami. Pero ba't napunta na dyan? Kaloys, next resibo. So, may nagsabi dito, nag-vlog na ngayon si Banat Bay. Ano yung rason niya? Nagbabakasyon siya. Ba't kailangan niya mag-vlog? Di ba? So, nabubudol siya. Di ba ang reason niya? December, kailangan kong mag-rest muna sa pagbablog. Eh, bakit nagbablog ka ngayon? Eh, inakusahan mo kami. Anong gusto mo? Nag-akusa ka eh. Tsaka ang sarap mong pagtawanan. Yung talagang totoo. Sa totoo lang, isipin mo, alas 5 na umaga dito sa Japan. Gigising pa ako na maaga mamaya para makasama tatay ko para Bakit kita binablog? Ang sarap mo kasing pagtawanan. Yun ang totoo. Akusa ka ng akusa na mali, tapos gayon, sasabihin mo sa amin, ba't ka nagbablog? Ano gusto mo? Tumahimik ako. Pag tumahimik ako, ba't ka tahimik? Siguro totoo. Ba't ka ngayon nagbablog? Sintu din to. Bakit? Di ba? Di ba? Sinungaling ka. So, At saka nagbablog po ako noon kahit nung unti-unti lang pagka nagkakape ako, ha? So, sabi dito ng taga-Canada, okay, dito sa ating resibo, may venue cost pa. Gusto ko talaga kung ako lang. Kaya lang, we can't even sell the tickets na mahal kasi OFW ang audience. Diba? Pag bibit-bitin lang Mocha Girls sa Canada, syempre, ang ticket niyan, diba, mahal talaga. Kasi nga, yun yung cost ika-cover mo. Eh, dito lang mga OFW, ang purpose lang. Anong sabi nung kausap ko? Gusto daw niya talaga. Tapos ang pinis. Pinis na usapan. Pinis na usapan. Sino nagsabing gusto niya talaga? Ngayon na mismo. Kung ako talaga, gusto ko talaga. O, di tapos ang usapan. Ang talaga is to promote Mocha. Diba? Bakit hindi lang streetin ni Banat Bay? May talent fee si Mocha ganito. Bakit kailangan pa niyang bitbitin ang kanyang Mocha Girls? Okay? Bakit nagalit na galit sa Mocha Girls? Ang totoo, alam ko galit na galit lang sa Mocha Girls. Yung mga Becky ni Nam. Wala naman ditong mga manyak na manonood. Right? Mga OFWs po dito. Eh kung ang daling ko dyan yung mga lalaki. Manonood ka? Wala daw manyak dyan. Malapit lang dyan si Randel eh. Hindi ako naniwala ba? Right? Karamihan po dito mga babae din talaga ang nagsusuporta dyan. Okay? Wala po kagaya ng mga manyak na pagod sa work tapos naghahanap ng entertainment. Di ba? Halatang galit. Pag galit sa babae. Ay, nako Brad. Galit na galit ka sa babae talaga. Huwag masyadong pahalata. Ikaw naman, baka mamaya hindi ka pa nag-out eh. Na sumasayaw ng mga kipay labong. Right? Wala po dito. At hindi po yan ang usapan nyo. Okay? Yeah, para lang sa kaalaman mo, mas marami pong audience na babae ang Mocha Girls. Hindi mo lang alam. Magandang loob ng atong OFW to support Mocha. Para sa ganun pa, kayo mag-demand. Magugulat kayo sa susunod. Sige. Ako sa inyo. Shock ako! Ay, So, sabi wala dito, pa pala. sabi ng taga-Canada, but if hindi kakayanin, okay ka po din ba na si Mocha lang? Imagine
Nagbe-beg taga-Canada na okay lang po ba na si Mocha kasi yun naman talaga ang gusto naming ipakita na suporta sa kanya kasi nga sinuporta ni Mocha si Duterte. Di ba? Sabi ni Banat Bay, okay po. Okay? Yap po. Pero ma'am, let me know ilan kakayanin sa MG or Mocha Girls din. Hanap din po ako dito ng sponsor. So talagang ipinipili talaga ni Banat. Kita mo. Ang linaw-linaw. Okay po. Sumagot ako ng okay. Pero para lang matulungan ko sila, ako na maghahanap ng pambayad dyan. Ako pa nagpresenta, ha? Ako na nagpresenta na maghahanap ng pambayad. Para lang matuloy yung gusto nila. O sige, ako na maghahanap. Nag-okay na nga ako. Okay po. Pero ako na maghahanap. Para ano? Okay? Na makasama ang Mocha Girls. So, di ba? From political bloggers, dahil nga kilala ka bilang Duterte supporters, gagamitin mo yun to promote your negosyo, ang Mocha Girls. Gets nyo mga kalays? Ang point ko dito. Next. Grabe ang angle niya, ha? Ibang-iba, ha? Ang angle ko, ako na nga ang maggagastos, sa akin na nga manggagaling para lang madaloy at ano yung sinasabi mo. O sige, tapos biglang ganun. Okay? Sabi dito, sabi ni Byron, kasi ma'am, even if you don't pay the talent fee, ako din po maglalabas for them kahit papaano. Sabi naman ng taga-Canada, I understand, but with the airfare cost and accommodations, medyo mabigat talaga. So gusto talaga mamili talaga ni Byron. Ikaw po taga Pilipino ka talaga na maintindihan mo tong taga Canada. Kaya hindi po kami namumulot dito ng pera. Okay? Kung mag-rent ka ng venue per hour, 'di ba? Plus yung mga daming staff. anong adlib nito. Hindi na ginagawa mong mahirap ang mga Pilipino diyan. Toronto has declined. 'Di ba? So ibig sabihin flinash nila. Okay? Ang request ni Byron. Okay? Ni Banat Bay. Sabi dito, they are firm with their decision that they would rather... Okay, tuloy. Sabi ni Charis Arroyo, disgusting. Of course! Affiliation. Ibig sabihin nun kung ikaw po ay Duterte. Kung magsasalita pa yan sila, Byron, na fake news ito, o baka interviewin ni Mark. Right? Ganito na lang. Di kayo na, bahala. Ituloy nyo. Bahala po kayo. Ganito na lang. Kasi para naman since magaling ka naman mag-imbento, ginagamit mo pa si Maharlika, o kung sakali lang, totohanin ni Maharlika, go. Ganito na lang. Lahat po ng maniwala sa kanila, sa kanilang sinasabi, sige, maniwala na kayo. Anyway, naniwala naman kayo sa kanila sa kanya din noon, di ba? 31 million nga kayo noon, eh. Pero ang punto pa rin dito, paulit-ulitin mo pa rin, bagong lipunan, wala kang pruweba na binayaran kami. Wala kang pruweba na binayaran ako o ang Banateros Brothers ni Lisa. Sino bang Lisa yun? Yung ba yung sa Blackpink? Kung si Blackpink sana yun. Di ba? So kung kayong mga tanso ay naniniwala pa rin diyan kay bagong lipunan pag sa gitna ng kanyang pambubudol sa inyo noong 2022, ay bahala na po kayo, ha? Ako wala namang pilitan dito sa ating channel, eh. Ha? Eto, paulit-ulit ko na ho sa inyo sinagot po patungkol ho dyan sa requirement, business class, bla bla bla. Paulit-ulit ko na pong sinabi yan. Naturalmente, may requirement kayo. Ay, kami pala. Okay? Kung sasabihin nila, wala, bla, 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 bahala kayo. Kung sa tingin ninyo, hindi ko karapatan yun, kayo na lang mag-manage.